Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa technology. Tayo po ay nagkakasama-sama pa rin kahit na hindi aktual. At iyang salitang aktual at personal ang nais ko pong ibahagi sa inyo sa umagang ito. Mula po noong magkaroon ng community quarantine dahil sa coronavirus, ang Facebook, YouTube, Vimeo at iba pang internet sites or social media sites ay punong-puno ng mga churches online tuwing linggo. Ito ay isa po sa mga innovations or adaptations na ginawa ng mga churches na ang layunin ay pagpatuloy pa rin ang mga church activities kahit online at hanggat maaari ay panatilihin pa rin yung mga kinasanayan natin or nakagawi ang pamamaraan ng pagsasagawa ng mga activities na iyon before magkaroon ng pandemic. Nagkaroon ng worship service online, prayer meeting online, small group meetings online, leadership meeting online, counseling, discipleship online, at maging communion service online. Pati offering ay ginawa na rin through mobile banking, online pa din. Sa pagitan ng mga adaptations na ito, marahil ay itinanong na rin ninyo kung tama ba ang mga ito. Pwede ba talaga magkaroon ng church online? Tama ba na ang mga Kristiyano ay sumamba bilang isang church online? May mga nabasa na po akong ilang articles tungkol sa usaping ito. Pero nais kong tingnan natin ang Biblia upang magkaroon tayo ng malinaw na batayan sa ating mga ginagawa. At kung merong maliman, maituwid na natin ito at matuto na tayo para sa mga susunod na panahon. Sa simula po ng pagtalakay, nais kong malinaw na sabihin ang aking paninindigan na ang pagsamba sa Diyos tuwing linggo ay kailangang aktual na pagtitipon at personal na ginagawa ng church bilang pagsamba sa Diyos. Sa pagpapakahulugan pa lamang po ng salitang ekklesia sa Griego at kahal sa Hebreo, ang salitang church sa Ingles o simbahan or iglesia ay nangangahulugan literally ng assembly, gathering, pagtitipon o pagsasama-sama. Siyempre, ito ay aktual na pagtitipon. Otherwise, ang pagtitipon ay hindi pagtitipon kung hindi ito aktual na kaganapan. Walang assembly kung walang mga taong nag-assemble. Walang pagtitipon kung walang mga taong aktual na nagtipon-tipon. At walang gathering kung mga walang nag-gather. Walang pagsasama-sama kung walang mga taong aktual na nagsama-sama. Yan ang essence ng salitang church. Ang pagtitipon ng dalawa o tatlo sa pangalan ng Panginoon at sa banal na presensya ng Diyos. Siyempre, may konteksto naman ang bawat gamit ng mga salita. Pero hayaan ninyong pagtibayin ko ang paninindigang ito sa pamamagitan ng tatlong dahilan mula sa salita ng Diyos. Narito po ang tatlong dahilan kung bakit ang pagsamba tuwing linggo ay kailangang aktual na pagsasama-sama ng church sa pangalan ng Panginoon at dapat ay personal itong ginagawa. Una, ang presensya ng Diyos. Sa pagtitipon ng church, nangako ang Panginoon na siya ay naroong kasama nila. Pangalawa, ang paglilingkod sa Diyos. Ang pagsamba po ay hindi lamang paraan para sa isang layunin. Hindi ito means to an end. Ito po ay end in itself. At ang pagsamba ay aktual na paglilingkod sa Diyos as it happens. Pangatlo, ang patotoo po ng salita ng Diyos. Mula sa Old Testament hanggang sa Book of Acts at hanggang sa Book of Revelation, makikita natin ang bayan ng Diyos, ang church, ang lahat ng mga tinawag at tinubos ng Diyos na sila ho ay aktual na nagsasama-sama at personal na sumasamba sa Panginoon. Sa tatlong ito, isa lamang ho ang tatalakayin ko ngayong umaga para ito ay hindi masyadong humaba. So here's the point. Kailangan na ang church ay aktual na magtipon at personal na sumamba sa Kanya sapagkat nangako ang Panginoon na tuwing ang church, dalawa man o tatlo, ay nagkatipon sa pangalan ng Panginoon, naroong siya ay kasama nila. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 18
verse 15 at babasahin po natin yan hanggang sa verse 20. Ganito po ang makikita natin. Matthew 18 verse 15. Kung magkasala sa inyo ang inyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya. Kung makinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Pero kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa pang kapatid sa pananampalataya para ang lahat ng pag-uusapan ninyo ay mapapatotohanan ng 2 o 3 saksi ayon sa kasulatan. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, ipaalam ito sa iglesia. At kung pati sa iglesia ay ayaw makinig, ituring ninyo siya bilang isang taong hindi kumikilala sa Diyos. So ang iglesia na tinutukoy dito ay hindi building, hindi gusali, kundi mga tao, kalipunan, grupo ng mga mananampalataya na nagsasama-sama kung saan pwede nilang sabihin sa kanila yung napag-usapan. At pwede rin magsalita ang church, yung assembled body of believers, dun sa taong nagkasala. Verse 18. Sinasabi ko sa inyong totoo, anuman ang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit, at anuman ang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo na kung magkasundo ang dalawa sa inyo rito sa mundo na ipanalangin ng anumang bagay, ipagkakalob ito ng aking amang nasa langit. Verse 20. Sapagkat kung saan may 2 o 3 na nagkatipon dahil sa akin, kasama nila ako. Now, tingnan po natin muna ang binasa nating talata. Ang talatang ito ay instruction ng Panginoong Yesus kung ano ang dapat gawin bilang isang iglesia kapag ang isang kapatid ay nahulog sa pagkakasala. Sinabi niya na kung matapos na kausapin ng kapatid na nagkasala ng 2 beses, katulad ng binanggit sa verse 15 at 26, at ayaw pa rin makinig, ay kinakailangang sabihin na ito sa iglesia. At kung ayaw pa rin makinig, yung iglesia ang magpapasya kung anong dapat gawin sa kanya. Malinaw na tinukoy ng Panginoong Yesus na ang church sa talatang ito ay kapulungan o nagkakatipon ng mga mananampalataya. And then sa verse 18 and 19, sinabi ng Panginoon yung kanilang karapatan na magpasya bilang isang grupo, bilang isang samahan o kalipunan ng mga mananampalataya. Meron silang authority to make a decision dun sa kapatid na nagkasala. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Yesus sa verse 20 ang isang general truth, ng isang katotohanan tungkol sa church kapag ito ay nagsama-sama sa kanyang pangalan. Ang sabi ng Panginoon, kung saan may 2 o 3 na nagkatipon dahil sa akin, kasama nila. Pag-isipan natin ito sandali. Hindi ba totoo na kasama natin ang Panginoon sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon? Halimbawa, dumalo ka ng PTA meeting, nanood ka ng basketball, dumalo ka sa isang business presentation o fellowship ng isang civic organization katulad ng Lions Club. Hindi ba kasama mo pa rin naman ang Panginoon? Siyempre, ang sagot natin ay, kasama natin ang Panginoon. Pero, kapag nagkakatipon ba ang PTA, ang barangay, ang Homeowners Association, nangako ba ang Panginoon sa kanila na siya ay naroong kasama nila? Siyempre, hindi. Tanging sa kapulungan lamang ng mga mananampalataya na nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya nangako na naroon siyang kasama nila. Ito ang napakalaking kaibahan ng pagsasama-sama o gathering ng church sa lahat ng mga gatherings, ang banal na presensya ng Diyos. In other words, the presence of Christ is what makes an ordinary assembly a church. Lahat ng uri ng asembleya o pagtitipon ay pagtitipon lang. Hindi sila tinatawag na church, biblically speaking. Pero sa panahon na ang mga mananampalataya ang nagtipon dahil sa Panginoon o sa pangalan ng Panginoon upang gawin ang mga gawaing itinakda ng Diyos para sa kanila, naroon ang Panginoon na kasama nila. Yan ay hindi na ordinaryong pagtitipon. Ang kapulungang yan ay church, biblical church. Yan ang unang dahilan kung bakit sa aking pananaw, hindi maaaring virtual ang church at ang sama-samang pagsamba nito. Kailangan ito ay aktwal at personal. Katulad ng sinabi ko kanina, talaga namang kasama natin ang Panginoon kahit tayo ay magkakahiwalay, kahit ano pa ang ating ginagawa at kahit saan tayo naroon.
Pero nangako pa rin ng Panginoon na kapag tayo ay nagtipon sa kanyang pangalan, sasamahan niya tayo. Ibig sabihin, maliban sa pagsama niya sa atin sa lahat ng panahon, iba pa ang tinutukoy niyang pagsama sa tuwing nagtitipon ang kanyang mga iglesia o yung kanyang iglesia. Nais kong banggitin bilang halimbawa ang pangyayari noong itinalaga ni Solomon ang templo sa Panginoon. Ang templo kasi ang sentro ng pagsamba ng mga Israelita at maging sentro ng kanilang pananalangin. Ang templo din ang itinuturing ng mga Hudyo na lugar kung saan nananahan ang banal na presensya ng Diyos. Kaya ang tawag nila sa templo ay House of the Lord o tahanan ng Panginoon. Ganito po ang pangyayari sa 2 Chronicles chapter 7 verse 1. Nang matapos ni Solomon ang kanyang panalangin, yung dedication of the temple, may apoy na bumaba mula sa langit at tinupok ang handog na sinunog at ang iba pang mga handog. At nabalot ng makapangyarihang presensya ng Panginoon ang templo. Hindi makapasok ang mga pari sa templo ng Panginoon dahil ang makapangyarihang presensya ng Panginoon ay bumalot sa templo. Nang makita ng lahat ng mga Israelita ang apoy na bumaba at ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa ibabaw ng templo, lumuhod sila at sumamba sa Panginoon na may pasasalamat. Sinabi nila, ang Panginoon ay mabuti, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Pero wala na ang templo ngayon at lipas na rin ang mga ritual at pagsamba sa loob ng templo. Yan ang tinalakay ng Hebrews chapter 8 hanggang 10. At sinabi mismo ng Panginoong Yesus sa John chapter 4 na dumating na ang panahon na ang Diyos ay hindi na sasambahin sa templo sa Jerusalem, kundi siya ay sasambahin na sa Espiritu at sa katotohanan. Ganito po ang sabi ng John chapter 4 verse 21 hanggang 24. Sinabi ni Yesus sa kanya, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na hindi na kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem. Verse 23. Tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga, na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Kung gayon, saan na nananahan ang banal na presensya ng Diyos ngayon? Kagaya ng kanyang pananahan sa templo noon. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 6 verse 16. Hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya dahil banal ang templo ng Diyos at ang templong iyon ay walang iba kundi kayo. Ang tinutukoy ng talatang ito ay hindi ang katawan ng individual na Kristiyano. Sa halip ito ay tumutukoy sa church, ang kalipunan ng mga mananampalataya, ang templo ng Diyos ngayon, kung saan nananahan ang kanyang banal na presensya. Kaya tandaan natin mga kapatid, sa tuwing tayo ay nagtitipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan. Siya ay nananahan sa atin. Nalulugod siya at inihahayag niya ang kanyang kaluwalhatian sa ating banal na pagtitipon. Ito ang unang dahilan ng ating paninindigan na ang worship service o ang lingguhang pagsamba sa Diyos ay kailangang aktual na pagtitipon at personal na isinasagawa ng church. Yan ay dahil nangako ang Panginoon na tuwing nagtitipon ng kanyang iglesia, 2 man o 3, naroon siyang kasama nila. Ngayon, ibig sabihin ba nito na maling gawing online ang Sunday worship service and the other worship services ng church katulad ng Holy Communion halimbawa? Kasalanan ba ito? Well, hindi naman. Pero hindi ito recommendable. Marahil ito agad ang napili nating alternative noong nagkaroon ng lockdown dahil sa practicality nito. Pero ang mas maganda at biblical na alternative ay ang magsama-sama pa rin ang church sa maliliit na grupo sa mga tahanan upang sambahin ang Diyos ng aktwal at personal. Sila mismo ang aawit, hindi ang recorded na worship songs at virtual na song leader. Sila mismo ang magbabasa, magbubulay at magsisharing sa Biblia, hindi ang pastor na nasa cellphone or computer.
Sila mismo ang mananalangin at magpapanalanginan. Kung may 2 o 3, pwede na. Sasamahan niya sila. Yan ang sabi ng Panginoong Yesus. Hindi ba beneficial naman ang virtual worship services para sa church? Yes, beneficial ito para sa church. Pero alalahanin natin na ang pagsamba ay hindi natin ginagawa para sa benepisyong nagagawa nito sa atin, kundi para sa ikalulugod ng Diyos. Ulitin ko, nais ng Diyos na aktual na magtipon ng church, gaano man ito kaliit, upang personal na sumamba dahil sila ay sasamahan niya. Kaya po, mga kapatid, sa susunod na linggo, ang TCBC, yan po ang gagawin natin. Gagawin natin ang pagsamba ng aktual at personal sa halip na virtual at impersonal or detached via internet. Magpo-provide tayo ng guide, mga suggested songs, Bible passage with guide questions para sa inyong sharing in prayer guide. Pero patuloy po akong magpo-provide pa rin ng messages katulad nito para sa ating spiritual feeding and training. Pero hindi ko ipopost ng Sunday morning. Ito po ay ipopost ko ng Friday 7 to 8 p.m. Kaya kung meron tayong mga questions, meron tayong mga usapin, at gusto natin ng linaw, pwede kayong mag-comment at pwede kong sagutin ang mga iyon sa mga susunod na videos or kahit dun sa comment section man lamang. Pero gusto kong bigyan po ng diin kung bakit ginagawa natin ito, sapagkat naniniwala tayo na espesyal ang pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Kahit maliit lang ito, 2 o 3 na nagsama sa pangalan ng Panginoon, espesyal yan. Church yan, sapagkat sinabi ng Panginoon, naroon akong kasama nila. Kaya mga kapatid, nais kong hikayatin kayo na kayo mismo ang magsama-sama, kayo mismo ang umawit sa Panginoon, kayo mismo ang magbasa, magbahagi ng salita ng Diyos, at magkaroon ng pakikipagkapatiran or fellowshipping in the Word of God, at kayo mismo ang magpanalanginan sa isa't isa. At hayaan nating pumailan lang sa langit ang lahat ng gawain iyan bilang pagsamba natin sa Panginoon. Aktual at personal na pagsamba sa Kanya. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.